Hindi lahat ng negosyong mukhang patok ay magandang pasukin. Maraming tao ang nagtatanong, anong negosyo ang magandang simulan? Pero ang mas mahalagang tanong, anong negosyo ang dapat mong iwasan? Kaya bago ka maglabas ng puhunan, ito ang 6 na negosyong mataas ang chance na malugi, lalo na kung hindi ka handa. Watch until the end, dahil sa dulo, ibabahagi ko rin ang mga negosyo na dapat mong pag-aralan kung gusto mong magkaroon ng mas mataas na chance na magtagumpay. Number 1, coffee or milk tea shop. Maraming first-time negosyante ang gustong magtayo ng ganito. Dahil siguro mahilig sila sa kape at uso ito. Wala namang masama dyan. Pero napansin ko personally, maraming ganitong business ang nagsasara din after ng ilang buwan o isang taon. Ang problema kasi, sobrang dami ng kalaban. Halos bawat kanto may coffee o milk tea shop na. Bukod pa dyan, may mga established brands ka ng kakompetensya. Tapos, may mga bagong sulpot pang murang coffee shops tulad ng mga nag-aalok ng buy one take one. At para makasabay ka, magpapababa ka rin ng presyo. Kaya ang ending, mas mataas ang chance mong malugi. Mahirap ding makabuo ng loyal customers. Lalo na kung wala kang malinaw na kaibahan mula sa mga kakompetensya mong shop. Number 2, dropshipping stores. Maraming naaakit sa dropshipping dahil ang ganda ng concept nito. Dahil hindi mo kailangan mag-stock ng maraming inventory at kadalasan, supplier na rin ang bahala sa fulfillment at delivery ng produkto. Pero dahil mababa rin ang barrier to entry, napakadaling pasukin din ng kahit sino. Ang problema, libo-libong sellers ang kadalasang nagbebenta ng pare-parehong produkto. Kaya imbes na magpaligsahan sa quality o sa brand, nauwi kayo sa price war. Pababa ng presyo hanggang sa halos wala ng kita. Minsan nga, pare-pareho pa kayo ng supplier at pare-pareho ng platform na pinagbebentahan tulad ng Shopee o Lazada. Kaya nagiging tsambahan na lang kung sa'yo bibili ang customer. Isa pa, marami ring taong naloloko ng mga dropshipping business kuno na nangangailangan ng malaking puhunan kaagad. Samantalang sa totoong dropshipping model, hindi mo naman kailangan bumili ng inventory bago bumili ang customer. At kahit gawin mo ng tama ang dropshipping, may isa ka pang malaking kalaban. Marketing. Kailangan mong gumastos sa ads, content, customer acquisition at branding para mapansin ang shop mo. At speaking of branding, isa ito sa dahilan kung bakit marami ring nalulugi sa susunod nating negosyo. Number 3, clothing line. Uso rin ito para sa mga baguhang negosyante. Sa katunayan, isa rin ito sa sinimulan ko noon. Aminin natin, ang ganda kasi ng idea na magkaroon ng sarili mong clothing brand. May sarili kang logo, sariling designs, at nakikita mong suot ng ibang tao yung produkto mo. Pero, doon din nagsisimula ang problema dahil madaling simulan ang clothing business. Kahit teenagers nakakagawa. Kaya, madami kang kalaban dito na halos pareho lang kayo ng target market, style at produkto. Minsan nga, yung designer na gumawa ng designs mo, siya rin ang gumawa para sa iba pang clothing brands. Ang ending, nagkakahawig-hawig na lang kayo. Isa pa sa mga madalas na nangyayari sa mga baguhan, mabibentahan mo nga ang mga kaibigan at kakilala mo, pero pagkatapos noon, wala ka ng benta. So mangyayari, may tambak kang inventory sa bahay mo. Kaya hindi sapat na marunong ka lang magpagawa ng t-shirt. Kailangan may malinaw kang branding. May dahilan kung bakit pipiliin ng customer ang brand mo kaysa sa daan-daang brands sa social media. At higit sa lahat, kailangan marunong kang mag-market at humanap ng tamang audience. Kaya bago ka magpagawa ng daan-daang pirasong t-shirt, siguraduhin mo munang may demand at market para dito. At itong susunod na negosyo, marami nang napaniwala na madali raw yumaman dito, pati na mga kababayan nating OFWs. Number 4, invite business. Ito naman yung mga negosyo na sobrang nakafocus sa pag-invite ng tao. Yung pag nag-post sa social media, puro power, financial freedom, be your own boss, at kung ano-ano pang pangako ng mabilisang kita. Kadalasan, may produkto naman talaga. Pwedeng sabon, vitamins, pagkain, supplements, o iba pang items. Pero ang tanong,
Kung alisin natin yung recruitment part, may bibili pa rin kaya ng produkto? Kasi in reality, mas nakafocus yan sa pag-invite ng bagong members kaysa sa mismong pagbibenta ng produkto. Dahil nandun talaga ang paraan para kumita. At kapag humina ang recruitment, hihina na rin ang income mo. Kaya maraming baguhan ang nauuwi sa pagbili ng sarili nilang produkto na hindi naman nila kailangan. O kaya napipilitang mag-recruit para lang mabawi yung nilabas nilang pera. Kasi nga, may pagkakataong mahirap ibenta ang produkto dahil hindi pa kilala ang brand, kulang ang demand, o posible ring sobrang mahal o low quality. Hindi ko naman sinasabing lahat ng ganitong negosyo ay pare-pareho. Pero hindi stable ang ganitong business model para sa maraming tao at mataas ang chance na hindi maabot ang inaasahang income at malugi ka. Tulad nitong susunod na negosyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 5. Franchise business na hindi established. Marami ka na bang nakitang franchise business sa Facebook na nangangako ng malaking kita at mabilis daw ang ROI kapalit ng murang franchise fee? Pero ang tanong, kilalang brand ba talaga yan? Subok na ba yan sa loob ng maraming taon? O baka naman kakasimula lang at franchise na agad ang binibenta? Pansin ko na mas kumikita pa ang ilang franchisor sa pagbebenta ng franchise packages kaysa sa mismong negosyo nila. Ang nangyayari tuloy, kayo mismong mga franchisee ang nagiging pangunahing source of income nila. Dagdag mo pa ang royalty fees at iba pang charges na pwedeng bawas sa kikitain mo buwan-buwan. Hindi ko naman sinasabing masama ang franchising. Sa katunayan, maraming legit at matagumpay na franchise businesses. Pero kadalasan, hindi mura ang mga yun. Binabayaran mo kasi ang brand, proven system, operational support, at established customer base nila. Kaya kung ang ino-offer sa iyo ay isang franchise na halos walang nakakakilala at wala pang matibay na track record, mag-isip ka muna ng mabuti. Minsan, mas maganda pa atang gamitin yung kapital mo para bumuo ng sarili mong negosyo na ikaw ang may control. Number 6, negosyong uso lang. Kapag ang pangunahing dahilan mo sa pagpasok sa negosyo ay dahil trending ito sa TikTok, Facebook o nakita mong parang patok siya, mag-ingat ka. Tandaan na kadalasan kapag nalaman mong isang trend, posibleng huli ka na sa party at papasok ka sa panahon na pababa na ang demand nito. Ganito ang madalas na cycle. May isang negosyo na sumikat, maraming gumaya, maraming pumasok. Tapos pagkalipas ng ilang taon o kahit ilang buwan lang, nawawala na ang interes ng mga tao. Ang ending, maraming naiipit at nalulugi. Ilang beses na natin itong nakita sa iba't ibang negosyo tulad ng milk tea shops, alisamgyupsal, Korean food trends, food carts, computer shops at marami pang iba. Ngayon, hindi ko sinasabing masama agad ang mga negosyong ito. Sa katunayan, may mga taong naging successful din sa coffee shop, clothing at iba pang nabanggit natin kanina. Pero ang common problem, sobrang daming pumapasok dahil nakikita nilang kumikitang iba at uso ito. Pero hindi nila tunay na naiintindihan ang negosyong pinapasok nila. Kaya bago ka maglabas ng malaking puhunan, mas magandang pag-usapan natin ang 6 na uri ng negosyo na mas matibay sa long run. Number 1, service-based business. Ito ang negosyo na para sa akin madaling umpisahan at minimal lang ang puhunan dahil nakabase ito sa iyong skills, expertise at nalalaman. Siyempre, punan mo rin ang iyong oras at effort. At kung magaling ka sa ginagawa mo, hindi ka rin basta-basta magagaya ng iba. Number 2, negosyong may competitive advantage. Kahit saturated ang market, may chance ka pa rin na magtagumpay kung may malinaw kang dahilan kung bakit ikaw ang pipiliin ng customer. Meron kang USP, pwedeng unique ang produkto mo, may magandang serbisyo, mas magandang quality, mas mabilis na delivery, o mas magandang customer experience. Number 3, essential needs business. Ito yung mga produkto at serbisyo na kailangan ng tao kahit mahirap ang estado ng ekonomiya dahil tuloy pa rin ang demand,
mas may tsansa itong tumagal kumpara sa mga negosyong umaasa lang sa uso. Yan yung mga grocery, pharmacy, at iba pang food-related business. Number 4, B2B business. Sa halip na individual consumers, mga negosyo ang customer mo. Kapag nakakuha ka ng long-term clients, mas stable at predictable ang kita dahil madalas paulit-ulit lang ang transaction. Pwedeng supplier ka, service provider o middleman. Number 5, repair and maintenance business. Habang may nasisira, bumabara o kailangang ayusin, may customer na handang magbayad para sa solusyon sa kanilang problema. Kaya naman ang mga negosyong tulad ng pest control, aircon cleaning, plumbing at Poso Negro services ay kadalasang may patuloy na demand. Number 6, rental-based business. Sa halip na paulit-ulit na magbenta, kumikita ka mula sa pagpapagamit ng asset na pagmamay-ari mo na. Kapag maayos ang lokasyon at pamamahala mo, maaari itong magbigay ng recurring income sa loob ng maraming taon. Pwedeng rental ng mga gamit o kung mas malaking puhunan, rental properties. Sa uli, any business naman ay pwedeng maging successful at pwede ring malugi. Marami ring factors na nakakapekto sa success ng isang negosyo. At naniniwala naman ako na anything can work pagdating sa business. Pero kailangan mo ng sapat na kaalaman, research, plano, diskarte, tamang marketing at syempre consistency bilang business owner. Importante rin na alam mo kung sino ang target customers mo. Nasa tamang location ka ba? Magkano ang magiging gastos mo? At kung paano ka kikita ng maayos. Dahil hindi sapat na maraming benta kung wala ka namang totoong profit. At kahit saturated pang isang market, may chance ka pa rin magtagumpay kung meron kang malinaw na dahilan kung bakit ikaw ang pipiliin ng customer. Kaya kung balak mong magnegosyo, huwag kang matakot magsimula. Pero magsimula ka ng may sapat na kaalaman at tamang expectations. Mas mabuti nang magsimula ng maliit at matuto habang lumalago kaysa gumastos agad ng malaking puhunan sa negosyong hindi mo pa lubos na naiintindihan. At kung aspiring entrepreneur ka ngayon, good luck sa journey mo. At kung gusto mong malaman ng mga rental business ideas na pwede mong simulan sa maliit na puhunan, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.